Bakit hindi mo kayang gayahin ng kapatid mo? May pera ka nga, pero kung sino-sino lalaki na lang ang kinikita mo tuwing gabi. Akala mo ba hindi ko alam ang mga bagay na yon, Katniss? Tanong ni Doña Esmeralda sa dalagang anak niya na si Katniss. Tahimik lamang sa tabi si Catherine habang matalim na nakatingin ang kanyang kakambal sa kanya at muling ibinalik nito ang tingin sa kanilang ina. Dahil sa kanilang dalawa, ay likas siyang responsable at mabait na siyang hinahangaan ng kanilang mga magulang. Taliwas naman sa ugali ng kanyang kakambal na si Katniss. Bakit malagi niyo na lang akong kinukumpara sa babaeng yan? Ano naman sa akin kung ikakasal at kaya niyang pamahala ng kumpanya? Kahit isaksak pa niyan sa baga niya, wala akong pakialam. Magsawa siya, wala akong paki. Masungit na saad ang kanyang kakambal na si Katniss na agad tumingin sa kanya at ngumiwi ito sa kanya bago tumayo saka umalis sa lamesa. Hindi pa tayo tapos mag-usap, Katniss Siraya de la Puentes. Bumalik ka rito sa lamesa at hindi kita pinalaking ganyan. Sigaw ni Doña Esmeralda na siyang umalingaw-ngaw sa buong dining room ng mga sandaling yun. Hinawakan ni Catherine ang kamay ng kanyang ina at bahagya yung hinimas na tila ba pinapatahan niya ito. Dahil alam niyang kahit anong gawin niya, mas lalong lumalala lamang ang tensyon sa pagitan ng kanyang ina at ni Katniss. I don't know where did I go wrong, Catherine. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang sa inyong dalawa. Palagi ko kayong sinasabihin na ayusin ang buhay niyo, di ba? Nagkulang ba ako sa pangaral kay Katniss? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa kanya, Kat. Mahinang saad ng kanyang ina at nasundan yon na mahinang hikbi. Walang nagawa si Catherine ng mga oras na yon dahil alam niyang kahit anong gawin ni Katniss, kahit gaano pa ito karebelde, ay mahal na mahal pa rin siya ng kanilang ina. Mas mabuting magpahinga na po kayo, ma'am. Everything will be fine, trust me. Babalik din ang loob sa'yo ni Katniss. Saad ni Catherine saka hinalikan sa ulo ang ina. Makalipas ang ilang oras at nang masigurado niyang tulog ng kanyang ina, ay pumasok na rin siya sa kanyang kwarto. Napasalampak na lamang siya sa kanyang kama at agad na nangunot ang kanyang noo nang mapansin na kanina pang hindi tumatawag ang kanyang fiancé. Saan ka na naman ba pumunta, Sean? You didn't miss me ba, ha? Mahinang saad ang dalaga habang pinipindot ang numero ni Sean sa kanyang cellphone. Ilang beses niya itong tinawagan, ngunit laging can't be reached ang lalaki. Kaagad na napatayo si Catherine sa kanyang kama at nag-ayos. Alam niyang hindi siya makakatulog ng ganoong kadali pagkatapos ng nangyari kanina. Napatingin na lamang siya sa kanyang cellphone kung saan ang wallpaper ay ang beach photo nila ni Sean na kuha pa sa Boracay. Hindi na niya yun napansin dahil sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang puso. Pinilig niya ang kanyang ulo at inayos ang kanyang damit saka umalis ng bahay. Ilan sandali pa ay may dumaan taxi at agad niya yung pinara. Wala siyang balak na gamitin ang sasakyan niya ngayon. Sa Shali Mesa Bar lang po tayo, Manong. Wika niya sa mahinang boses at napabuntong hininga. Nang makarating siya sa sinabing bar, ay tumambad sa kanyang harapan ang hindi makahulugang karayom ng mga tao. May sumasayaw sa gitna ng stage pero hindi na niya yon pinansin. Agad siya nagtungo sa counter at agad na tinawag ang bartender para mag-order ng alak. Masakit pa rin ang puso niya lalo na kapag naaalala niya na hindi siya pinapansin ng kanyang fiancé. Kung dati sobrang hinhin niya pa at hindi pala punta sa mga bar, ngayon ay hindi niya alam kung ano ang sumapi sa kanya at gustong-gusto niya palagi na tumambay sa bar. Isang martini nga. Naiinis na wika niya. Hinubad niya ang suot na coat at inilagay yon sa bakanting upuan na katabi niya. Habang naghihintay ng kanyang alak, ay nilibot niya ang paningin sa kabuuan ng bar. Look, I know we don't know each other, but still, I'm worried about you. No one deserves to be alone. Isang baritonong boses mula sa kanyang gilid ang umagaw ng kanyang atensyon. Tumambad sa kanyang harapan ang isang lalaking tahimik na nakatingin sa kanya. Ang siko nito ay nakatukod sa counter habang puno ng pagsusumamo na pinagmamasdan siya. Nagsalubong ang mga kilay ni Catherine dahil doon. Hindi siya sanay na tinitignan ng kahit sino, lalo na sa masuyong paraan. Hindi kita kilala, Mr. Pakialamero. At saka ano naman kung nag-iisa ako? May problema ba tayo ron? Tanong niya saka kinuha ang martini na ibinigay ng bartender. Sinalina niya ang basong ibinigay ng bartender pero laking gulat niya
Nang hablutin yun na lalaki at iyon ang tumungga ng alak. Is that good for you? For all the hard drinks, talagang martini ang napili mo? Puno ng pang-uuyam na tanong na lalaki sa kanya. Mabilis niyang hinablot ang baso at matalim na tumingin sa lalaki. Wala kang pakialam kung martining iinumin ko. Sino ka ba ha? Bakit makihilig mo manghimasok sa buhay ng ibang tao? Pati sa pagpili ko ng alak, papakialaman mo. Matabil na saad niya sa estranghero. Well, maybe you don't know me at all. Then, please excuse me. Mahinang saad sa kanya ng binata at hindi pa rin inaalis ang tingin sa kanya. Mabuti naman at naisip mo nang umalis. Sa wakas, tatahimik ng buhay ko. Marami na akong problema kaya kung pwede ba, huwag mo nang dagdagan, okay ba? Seryosong saad niya pero agad siya natahimik nang biglang hinawakan ng binata ang kanyang panga at agad na lumapit ng sobrang lapit sa kanyang mukha. We will meet again, Miss Martini. And this time, I will make sure you will crave for my love and beg for me to love you. Seryosong saad ito gamit ang baritonong boses. Napapikit ng ilang segundo si Catherine nang sabihin iyon ng binata. Hindi niya alam kung bakit sa mga oras na yon ay masyadong lumalakas ang pagtibok ng kanyang puso na tila ba nabibingis siya. Just go away, I have fiancé. Mahinang saad niya at tanging tango na lamang ang iginawad ng binata sa kanya. Don't worry, magiging ex-fiancé mo rin yan balang araw. Saad ng binata bago umalis sa kanyang harapan. Isang sulyap pa ang kanyang iginawad bago tuluyang nawala sa kanyang paningin ng binata. Muli niyang itinuon ang kanyang atensyon sa alak at ipinilig na lamang ang kanyang ulo dahil sa kalukuhan ng lalaki. Doon niya lamang napansin na may naiwan itong isang panyo sa counter. Kinuha niya ito at agad na pinansin. Doon niya lamang napansin ang 3 letra na nakaborda dito. R-I-H? Mahinang tanong ni Catherine habang masusing tinitignan ng panyo. Ipinilig na lamang ni Catherine ang kanyang ulo at ipinasok sa kanyang purse ang panyo ng binata. Hindi niya alam kung bakit niya yun ginawa, pero alam niyang balang araw ay muling magkukrus ang kanilang landas. Bumalik na lamang siya muli sa pag-iinom at hinayaan ang sarili na malunod sa kalasingan. Makalipas ng ilang araw, pagkatapos ng mainit na pag-aaway ng kanyang ina at kakambal, ay muli na naman nag-away ang mga ito sa kumpanya ng kanilang mga magulang. No, Emmanuel, hindi ako papayag na mapunta kay Katniss ang kumpanya natin. Mas kayang pangalagaan ni Catherine ang mga yon kaysa sa walang kwentang anak mo na yan. Sa ati Doña Esmeralda at matalim na tumingin sa dalaga na ngayon ay may malawak na ngisi sa kanyang mga labi. Dahil iba naman ang kumpanya ko sa kumpanya mo, ibibigay mo yan kay Catherine. Dahil ang kumpanyang ito ay para lang kay Katniss. Saad ng kanilang ama na si Emmanuel de la Fuentes at ngumiti pa ito kasabay ng bahagyang paggulo sa buhok ng kanyang kakambal. Tahimik lamang na pinapaikot ni Catherine ang ballpen sa kanyang daliri dahil sa mga sandaling yon ay hindi niya alam ang gagawin niya. Ano nga bang magagawa niya kung ang favorite ng kanilang ama ay ang kakampal niya? Napabuntong hininga na lamang siya sa mga sandaling yon lalo pat pumunta sa harapan ng kanilang ama. I, Emmanuel de la Fuentes, will give all of my de la Fuentes distribution and the real estates to my youngest daughter, Katniss de la Fuentes. If my daughter gets into an accident or dies, ang lahat ng assets na mamanahin niya ay mapupunta sa charity. Wika ng kanyang ama. Nagahalo ang pawis at ang luha niyang hinahayaan niyang tumulo sa kanyang pisngi. Nanikip ang kanyang puso at naikuyom niya ang kanyang kamao na marinig yon. Hindi niya akalain na tototohanin ng kanilang ama na ibibigay ang kumpanya sa kanyang kakambal dahil sa nag-iisa ito at walang boyfriend. Natatakot po ba kayo maging matandang dalagang kapatid ko? Kaya hayaan niyo siya mamahala sa kumpanya niyo? Nakalimutan niyo na ba kung gaano ka-irresponsable ang babaeng yan? Turong saad niya sa kakambal na ngayon ay malawak ang ngiti na nakatingin sa kanya. Napakrus na lang ang mga kamay ng kanyang ina at matalim na tumingin kay Emmanuel. Look what you've done to her, Emmanuel. Palagi ka nalang bias pagdating sa mga anak mo. Hindi mo iniisip kung ano ang tama o mali. Mahinang saad ng kanilang ina at nag-walk out sa opisina. Akmang susundan niyang ina, ngunit natigil nang marinig ang sinabi ng isa sa mga board of director.
I think it's unfair, Emmanuel. Catherine is the rightful heiress of this company. Besides, Katniss can't handle herself. How much more of this company? Anong kayang gawin na babaeng yun? Tanong ng isang board of directors sa kanyang ama. Napataas naman ang kilay ni Emmanuel dahil doon at napatingin sa kanya. Hindi na niya kayang sakit at pakiramdam niya sa mga oras na yon ay pinagkaisan siya ng mundo. Thank you for treating me as your daughter, Emmanuel. Mahinang sa adik Catherine at tinignan niya ang mga taong naroon. Halos yumuko na sa awa ang mga taong naroon nang mapansin ang lagay niya. Mabilis niyang kinuha ang shoulder bag na nasa lamesa saka mabilis na umalis sa room na yon. Bago pa man niya buksan ang sliding door, sumulyap siya ulit sa kanyang ama na bumalik sa meeting na para bang walang nangyari. Dahil doon ay mabilis siyang umalis at hindi na pinansin ng ama. Tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad na kahit ang pagtawag ng kanyang sekretarya ay hindi na niya pinapansin pa. Anong tinitingin niyo? Go back to your work! Malakas at maautoridad na wika niya sa mga empleyadong nakatingin sa kanya. Sa sobrang inis niya ay nag-text siya sa kanyang fiancé na pupunta siya sa apartment nito mamaya. Nagpalipas muna siya ng ilang oras sa rooftop at hinayaan at tangay na malamig na hangin ng kanyang mahabang buhok na tumatakip sa kanyang mukha. Magdadapit hapon na yon kaya kitang-kita niya ang ganda ng paglubog ng araw. Napatingin siya sa wallpaper ng kanyang cellphone at napangiti na makita ang matamis ng ngiti ni Sean sa larawan kaya agad siya nag-dial ng numero nito. Sean, ilang araw mo nang hindi mo na pinapansin ang mga tawag at text ko. Saan niya nang mapansin na cannot be reached pa rin ang number ng kanyang fiancé. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang ginawa bago umalis sa rooftop at inayos sa mga gamit para makapunta na siya sa apartment ng kanyang fiancé. Mabilis siyang pumunta sa parking lot at ilang sandali pa ay gumawa ng kakaibang ingay ang kanyang sasakyan. Halos ihampasan niyang ulo niya sa manibela sa sobrang inis at galit na nararamdaman niya sa kanyang kapatid. Nang makarating niya siya sa apartment ng kanyang boyfriend, ay hindi niya maiwasang magtaka dahil sa itim na sasakyan na nakapark sa labas ng apartment ito. Bumili ba ng bagong sasakyan si Sean? Kailan pa? Tanong niya sa sarili habang tinatahak ang daan papunta sa apartment ng kanyang fiancé. At dahil madalas sa siya roon, ay may spare key na siya lalo na kung minsan ay hindi siya nagsasabi sa lalaki na pupunta siya rito. Sa tuwing may problema sa kumpanya o sa pamilya man, palagi niyang takbuhan ng kanyang fiancé. Sean? Iyon na lang ang nasabi niya dahil sa sitwasyong nakita niya pagpasok sa kitchen nito. Dahil ang magaling niyang fiancé ay nasa ibabaw ng isang babae. Walang saplot at mukhang enjoy na enjoy pa ang dalawang taong nasa harapan niya. Lumingon si Sean sa kanya. Halos mamutla na sa kaba at gulat ang mukha nito nang makita siya sa kanyang harapan. Catherine, what are you doing here? Tanong ng lalaki sa kanya, pero itinatago pa rin ito ang babae sa likuran niya. Umalis ka sa harapan ko! Sino babaeng yan? Tanong niya at mabilis na itinali ang buhok bago pinuntahan ng lalaki at ang babaeng kalaguyo nito. Pero bago pa man siya makalapit, ay mabilis siyang tinulak ni Sean na siyang dahilan para magtaka siya lalo. Itutulak pa sana siya ulit ng lalaki, pero mabilis niyang sinampad at sinipa sa tiyan si Sean at mabilis na sinabunutan ng babae, pero agad din siyang natigilan nang makita ang mukha nito. Katniss? Pakiramdam niya ay umikot ang kanyang paningin dahil sa paanong paraan na ang babaeng sumira ng relasyon niya ay ang babaeng kinamumuwian niya sa lahat. What are you doing here, Catherine? Hindi ka ba tumatalon sa tulay pagkatapos mong malaman na sa akin ibinigay ni Daddy ang kumpanya? Sorry for you. Lahat nakukuha ko kahit ang mga lalaking duman sa buhay mo. Malambing na wika ni Katniss sabay kinuha ang puting tuwalya na nasa lamesa din at ibinalot yon sa katawan niya. Oo, hindi ko man lahat nakukuha, pero kaya kong pumatay. Hinapulot niya ang puting tuwalya sa kapatid at ginamit yon para sakalin ng babae. Malaking tinik ka talaga sa lalamunan ko, Katniss. Ilang beses mo na ako sinaktan. Sigaw niya at nakita pa niyang akma siyang hahampasin ng kanyang fiancé gamit ang isang frying pan. Trying to hit me using a frying pan? What a pathetic! Sigaw niya at mabilis na sinipa yun pabalik sa mukha ng lalaki.
At nang makontento na siya sa pananakal sa kanyang kapatid at pulang-pula na mukha ni Sean, ay tumigil na rin siya. You will pay for this, Catherine! I will tell Dad na paalisin ka na rin sa mansyon! Dagdag na wika pa ni Katniss at yumakap kay Sean. You can leave now, Catherine. I don't need you anymore. Walang ekspresyon na wika sa kanya na lalaki. Umirap siya sa dalawa at agad na tumalikod. Pero bago yon at kinuha niyang frying pan at ang tsinelas na nakakalat sa sahig at tinapon iyon sa direksyon ng dalawang taksila. Akmang lalapit siya sa dalawa nang bigla siyang mapaluhod sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Ilang sandali pa ay napatingin siya sa kanyang baba na mapansin na tila ba may dumadaloy na likido sa kanyang mga paa. Ano nangyayari? Nanghihinang tanong niya sa kaunti-unting napahiga, pero bago pa man tuluyang pumikit ang kanyang mga mata, ay narinig niya pang tumawa ng malakas ang dalawang taksil. Karma nga sa'yo yan, Catherine. Ayaw mo kasing umalis ng tahimik at hindi nasasaktan eh. Malakas sa saad ng kanyang kakambala bago malambing na yumakap kay Sean, saka masayang napatingin sa kalagayan ng kapatid nito. Ilang linggo ang lumipas pagkatapos ng aksidenteng yon, ay hindi pa rin nagigising si Catherine na ngayon ay kasalukuyang nagpapahinga sa ospital. Why did you save her, Rexer? Nagtatakang tanong ni Samuel, ang matalik na kaibigan ni Rexer. Tumingin si Rexer sa direksyon ni Catherine na ngayon ay nakalatay sa hospital bed at nakadextrose. Halos mawalan siya ng bait nang maabutan ng babae sa apartment ng pamangkin. Pamangkin niya si Sean kaya hindi niya lubos maisip na may angking kasamaan palang kanyang pamangkin. She's your nephew's fiancé, right? At yung babaeng kalaguyo ng pamangkin mo ay ang kapatid ng babaeng ito. What a small world, ah. Napailing na lamang ng ulo si Samuel nang sabihin yon. Napakrus na lamang ng kanyang braso si Rexer. Hindi niya alam kung bakit siya nahuhumaling sa babae, simula nang makita niya ito sa bar ng gabing yon. Ilang babae na rin ang dumaan sa buhay niya, kaya hindi niya lubos sa kalain na ang babaeng pagmamay-ari ng kanyang pamangkin ay ang babaeng kinahuhumalingan niya. I don't know my reasons right now, but soon, sasabihin ko sa'yo. Pero sa ngayon, paano natin sasabihin kay Catherine na wala na ang... Hindi natuloy ni Rexer ang kanyang sasabihin nang bigla na lamang magising ang babae na ngayon ay nakahawak ang kanyang kamay sa ulo at tila ba nagtataka kung nasaan siya ngayon. Hey, calm down, Kat. I'm here lang. Dahan-dahan baka mabinat ka. Saad ni Rexer habang inaalalayan ang babae. May bahid na pagtataka sa mga mata ng dalaga na ngayon ay nakatingin kay Rexer at kay Samuel. Who are you? Wait, bakit parang familiar ka sa akin? Ikaw ba yung lalaki na meet ko sa bar ng gabing yan? How did you find me? Why did you save me? Nasaan ako ngayon? Sunod-sunod na tanong ni Catherine na tila ba hindi naiintindihan ang mga nangyayari. I was about to visit Sean, my nephew. Then, I found you laying on the cold floor habang dinudugo ka. Dinala kita sa ospital and then, the results came out. Napatigil sa ere si Rexer at hindi alam kung itutuloy bang sasabihin sa dalaga. Sabihin mo na, ano nangyari sa akin at bakit ako dinugo? Tanong niya sa lalaki. Napahawak si Rexer sa kanya mga kamay at bahagya yung hinimas na tila ba doon humuhugot ng lakas ng loob para sabihin sa dalaga. Nakunan ka, Catherine. You were pregnant for 2 weeks. Mahinang saad ni Rexer. Ilan saglit pa ay malakas sa sigaw ang narinig sa kwartong yun. Umalingaw-ngaw ang malakas sa boses ng dalaga. Inalis niya rin ang mga suwero na nakaturok sa kanyang kamay. Tinuro niya ang 2 binata na ngayon ay pinapatahan siya. No, hindi yan totoo. Kung talagang buntis ako, buhay ang bata, hindi pa siya patay. Nagsisinungaling lang kayo sa akin. Mga kasabot kayo ni Katniss at ni Sean. Gusto niyo lang makuha ang anak ko sa akin. Sigaw ni Catherine at agad na sinuntok sa dibdib si Rexer. I am just telling the truth, Kat. Nakunan ka at ilang linggo na rin na nakalipas simula nung umalis sa Pilipinas sina Sean at Katniss. At saka, hindi natuloy ang sasabihin ni Rexer dahil baka mas lalong magwala ang dalaga kapag nalaman nito ang nangyari din sa kanyang mga magulang. Kung hindi mo kayang sabihin, Rex, ako na lang magsasabi sa kanya. Saad ni Samuel saka lumapit sa dalaga. Your parents were poisoned.
Pagkatapos mong madala sa ospital ay nalaman din namin na pinatay sila. Rexer was about to call them and update on what happened to you when he found out na wala na rin ang mga magulang mo. Isang bagay pa, nalaman din namin ni Rexer na ninakawan ka ng ex-fiancé mo at ng kapatid mo. At iniwanan ka nila ng malaking kahiyan na ikaw daw ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang mo. Sa ibinintang ang mga bagay na iyo pati ang malaking illegal smuggling sa kumpanya ni Sean. Ikaw daw ang mastermind sa likod ng mga yon. Mahabang litanya ni Samuel na siyang dahilan kung bakit tumakbo palabas ng kwartong yon ang dalaga. Ang daldal mo talaga kahit kailan, Samuel Montelibano. Binigla mo naman kasi. Sigaw ni Rexer saka sinundan palabas ang dalaga. Napakamot na lamang si Samuel saka napainom ng malamig na tubig. Catherine, come back! Sigaw ni Rexer habang tumatakbo at sinusundan si Catherine na ngayon ay tumatakbo na walang sapi na mga paa at gulong-gulo ang buhok. Hanggang sa matanaw niyan tumigil ito sa dalampasigan at napaupo sa maputing buhangin. Napangiti na lamang si Sean dahil doon. Hindi nga siya nagkamali na dalhin sa ospital ng pagmamay-ari niya ang katapat ng ospital na yon ay isang malawak na dagat. Sabihin mo nga sa akin, Rex. Tama ba? Rex ba ang pangalan mo? Pero hayaan mo na ako kung ano yung pangalan. Pero sabihin mo nga sa akin. Gano'n na ba ako kasama para harapin ang kapalaran na nakalati sa mga palad ko? Paano ko haharapin ang mga yun, Rex? Saan ako kukuha na lakas sa loob kung itinakwil na ako ng buong mundo? Seryosong nakatingin si Rexer sa dalaga na ngayon ay walang ganang nakatingin sa mga alon. Magagawa mo mga yun, Kat. Tutulungan kita kung papayag ka sa magiging offer ko sa'yo. Walang ganang tumingin si Catherine sa lalaki na ngayon ay nagsusumamong nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung anong meron sa mga tingin nito at kung bakit unti-unti siya nagiging komportable. Be my wife, Catherine. Bia Hidalgo. Gagawin ko lahat para makamit mong paghiganti mo. Tutulungan kita. Seryosong saan ni Rexer sa dalaga. Bumalot ang katahimikan at tanging malamig na simoy ng hangin ang siyang nararamdaman sa mga oras na yon. Hindi alam ni Catherine ang kanyang sasabihin, kaya napahilig na lamang siya sa balikat ng binata at dinama ang katahimikan ng mga sandaling yon. Ilang araw ang lumipas at tuluyan na siyang gumaling. Nakalabas na rin sa ospital hanggang sa niyaya siya ni Rexer na sumama sa kanya at may pupuntahan daw sila. Saan mo ba ako dadalhin na? Kagagaling ko lang, Rexer. Pagyak na tumawa si Rexer. Malalaman mo rin basta sumama ka lang sa akin. I got you. Napailing na lamang siya dahil sa sinabi ng binata. Isang mahabang biyahe hanggang sa makarating sila sa isang tagong lugar sa poblasyon na malapit sa bundok. Nang makababa siya ng kotse, ay kitang-kita niya ang buong detalye ng mansyon. Ngumiti si Rexer sa kanya saka inabot ang isang maliit na box. Open it. Simpleng saad na lalaki sa kanya. Tumango siya sa kadahan-dahan na binuksan ng box na iyon at tumambad sa kanya ang isang diamond ring. Anong ibig sabihin nito, Rexer? Why did you give me a ring? Naguguluhan tanong niya. Pinisil na lalaki ang kamay niya saka sinuot sa kanyang daliri ang singsing. Isang banayad ang ngiti ang pumaskil sa labi ng lalaki nang maisuot yun sa kanya. You are now Catherine Gil Hidalgo, my wife, my everything. With my surname and my power, you will be powerful. Pag-agawa mo lahat ng gusto mo, mapapabagsak mo mga taong nanakit sa'yo. You will get your revenge. I promise to you that, in the name of love and revenge, you will have your vengeance. Mahabang litanya na lalaki na siyang dahilan para yakapin siya ni Catherine. And your training starts now. Aaralin mo rin kung paano protektahan ang sarili mo dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay nasa tabi mo ko. So you can be able to defend yourself physically and emotionally. Dagdag na wika ni Rexer, kaya tumangulang siya. Habang dahan-dahan sila naglalakad papasok sa mansyon, ay hindi niya maiwasang umiyak dahil hindi niya lubos sa kalain na pagkatapos ng lahat ng sakit, may ginhawang darating sa kanya. Stop crying, baka magkalat pang sipon mo, that's kadiri kaya. Natatawang wika ni Rexer sa kanya kaya malakas niyang binatukan na lalaki. Pagkapasok niya sa mansyon ay bumungad sa kanya si Samuel at ang isang babae na sa tingin niya ay kasing edad niya. Catherine,
I want you to meet someone. This is Katana Rodriguez, ang magiging sekretary mo. Saan ni Rexer, saka siya hinatak nito papalapit kay Katana. It's my pleasure to meet you, Mrs. Hidalgo. Handa po akong pagsilbihan kayo. Saan nito, saka matamis ang umiti sa kanya. Natigil lamang ang lahat nang biglang tumawa ng malakas si Samuel. Napahawak pa ito sa kanyang tiyan at tila ba ayaw nang tumigil sa kakatawa. What's funny, Samuel? Para ka nanood ng comedy movie kung makatawa ng wagas. Saan ni Rexer, saka binatukan ng malakas ang kaibigan. Pagsisilbihan ba, Katana? Talaga ba? Naku, huwag kang maniwala riyan, Kat. Magaling mambola yan pero ubod ng kamalditahan yan. Huwag kang magpapauto sa angelic face niyan. Pang-asar ni Samuel at nilabas pa nito ang dila upang asarin si Katana. Tahimik lamang si Katana at walang sabing kinuha ang feather duster na nasa ilalim ng sofa, saka ibinato yon sa direksyon ng lalaki. Kung wala kang magandang sasabihin, mas mabuting manahimik ka na lamang, Samuel Dimagi ba? Saan ni Katana, saka hinubad ang stiletto heels, saka tinuro sa mukha ni Samuel na siyang dahilan upang tumakbo palabas ng living room ang lalaki na agad na sinundan ni Katana. Napailing na lamang si Rexer at Catherine sa kapilyuhan ng dalawa at simula noon ay tuluyan na ngang inaral ni Catherine kung paano ang paghihiganti at sa kanyang pagbabalik. Kakaibang Catherine na ang haharap sa mga kalaban. Makalipas ang 1 taon, ay abala sa pag-iensayo si Catherine sa martial arts at sa pag-aaral sa pagpapatakbo ng kumpanya nila ni Rexer, na ngayon ay kanyang pinamamahalaan sa pasimpleng pag-attend ng mga seminar sa abroad. Nanatili pa rin siyang secret wife ni Rexer sa harap ng mga board of directors sa kumpanya ng mga Hidalgo. Kailangan niyang itago ang pagiging Mrs. Hidalgo niya sapagkat nalaman niyang naroon pa rin ang ilang kaibigan ni Sean at alam nila ni Rexer na mabubuking ang kanilang plano kapag nalaman ng mga ito na buhay at hindi nagdurusa si Catherine. Kaya sa tuwing pumupunta siya sa mga seminar, ay sinasama niya na lamang si Samuel at ang lalaki na ang bahalang gumawa ng kwento kung ano nga ba siya sa buhay ni Rexer. Sir Rexer, Catherine is waiting to you downstairs. Sasabay na raw po siya sa inyo papunta sa company. Wika ng kanyang kasambahay kaya tumangulang siya. Inayos niya necktie ng damit niya saka nag-spray ng pabango ng kaunti. Ilang taon na lumipas pagkatapos niyang pakasalan si Catherine at tinuruan ng mga bagay na dapat itong matutunan. Noong una paghihiganti lang ang nais niya pero hindi niya alam kung bakit sa tuwing kasama niya ang babae ay hindi niya maipaliwanag ang kakaibang nararamdaman niya rito. Tinawagan niyang kanyang sekretarya at nang sandaling sinagot ito ang tawag niya ay agad niyang sinabi ang nais niyang sabihin. Cancel all my appointments today. My wife needs me. Diretsyong saad niya saka agad na bumaba sa sala. Naabutan niyang abala sa pagbabasa sa isang makapal na folder si Catherine kaya napatas ang kilay niya dahil doon. Nakakrus sa mga paa nito at mukhang seryoso sa binabasa. Kaninong kontrata yan? Seryosong tanong niya saka lumapit sa direksyon ng asawa saka binigyan ng isang banayad na halik sa pisngi. Kay Sean and Katniss de la Fuentes. Anong gagawin natin dito? Susunugin or itatapon? Your decision is my decision too. Wika ni Catherine saka nilagay sa glass table ang makapal na folder. Hinawakan niyang pisngi ni Catherine at bahagyang pinisilyon. Ewan ko sa'yo, depende sa magiging pasya mo. Alam mo naman na nandito lang ako para sa'yo. Wika niya at bahagyang umiwas ng sandaling maamoy niya ang pabango ng asawa. Ilan daang boltahe ng kuryente ang dumaan sa katawan niya nang maramdaman yon. Napatingin si Catherine sa kanya na mapansin ang reaksyon nito dahil talagang sinundan niya ang amoy ng dalaga. Hindi niya alam kung bakit sobrang bango niyon. That perfume smells nice, ah. Saad niya saka lumapit sa asawa. Kaagad niyang hinawakan sa baywang ang babae at inalalayan palabas ang mansyon. Sa mga oras na yon ay nakakalimutan niyang pagpapanggap lamang ang mga yon na pansamantala lamang ang pagiging asawa ni Catherine. I wish I can have you for the rest of my life. Mahinang saad niya saka nagsusumamong tumingin sa babae. Umikot naman ang mga mata ni Catherine dahil sa masuyong tingin ni Rexer sa kanya. Hindi na siya umimik at hinayaan na lamang ang lalaki. Hanggang sa makarating sila sa sasakyan ng lalaki at dahan-dahan siyang ibinagsak sa passenger seat at inabot ito ang seatbelt. Kaya ganoon na lang ang pagwawala ng kanyang damdamin
Nang maamoy ang pabango ni Rexer na nanuot sa kanyang ilong, napansin niyang nahihirapan ng lalaki sa pagkuha ng seatbelt dahil tumama pa ang siko nito sa dibdib niya. Let me do it. Masyadong mahalay ang mga mata mo kung saan sa nakatingin. Marahas niyang kinuha ang seatbelt saka sinuot yon. Masama bang tignan ng magandang tanawin na nasa harapan ko? Seryosong tanong sa kanya ni Rexer pero napairap lang siya. Hindi na siya sumagot kaya nang masarado ng pinto ng sasakyan, ay umikot si Rexer para sumakay sa driver's seat. Nang makaupo na lalaki ay agad nitong pinaandar ang makina ng sasakyan. Habang nasa biyahe papuntang kumpanya, ay walang nangas magsalita sa kanilang dalawa, kaya pasimple siyang sumulyap sa lalaki. Seryoso ito nakatingin sa kalsada, kaya malaya niyang tinignan ng asawa. Mula sa matangos itong ilong at mahahabang pilikmata, pero napadako ang kanyang tingin sa maugat nitong kamay. Ilang beses siyang napalunok dahil doon. Staring is rude, Mrs. Hidalgo. Kasing lamig ng yelo ang boses ito, umirap siya. I'm not staring, Hidalgo. Masyado kang mahangin. Mukhang hangin na lang ang laman ng ulo mo. Hindi ka naman ganyan dati. What happened to you? Hindi na siya pinansin ni Rexer dahil nakatuon ang atensyon nito sa kalsada. Tahimik na sa pagitan nilang dalawa kaya magulo naman ang kanyang utak. Unti-unti na siyang sinasalakay ng mga boses ng kanyang ama, mga salitang nanuot sa kanyang utak. Kumislot ang isang pamilyar na sakit sa kanyang puso kaya napahawak siya sa kanyang dibdib. Masakit din sa pakiramdam ang agawin ng kapatid niya ang lahat sa kanya. Agad namang iyong napansin ni Rexer kaya itinabi sa gilid ng kalsada ang sasakyan saka siya tinignan. Tell me where it hurts. May hika ka ba? Tanong sa kanya na lalaki pero umiling lang siya. Napahawak ang lalaki sa dibdib niya pero tahimik niyang tinabig ang kamay nito. Hindi naman to gano'ng kasakit. Ano ba? We need to go to the company. Kailangan ko pang ipahiya si Sian at Katniss. Mahinang wika niya saka umikot ang mga mata niya. Napakurap naman ng lalaki at binawi ang kamay. Ibinalik nito ang atensyon sa sasakyan na mapaandar ng makina ay muling nabalot ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Nang makarating sa kumpanya ni Rexer ay agad niyang kinuha ang sunglasses at sinuot yun. Nang mapansin na bumaba ng asawa para alalayan siya, ay isang ngisi ang sumilay sa labi niya. Trying to be a gentleman, ah. Nang aasar na bulong niya sa asawa pero umigting lang ang panga nito. Tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad at nakataas sa noo hanggang sa mapansin niyang isang pamilyar na bulto ng babae. Tumigil siya sa likuran nito at bahagyang tinapik ang balikat ng babae. Yes? Can't you wait for your turn, miss? Iyon ang bungad na sabi ni Catherine sa kanya nang sandaling humarap ang kapatid. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. Ngumisi siya at dahan-dahan na ibinaba ang sunglasses niya. I didn't notice your presence, miss. Iyon ang sinabi niya at akmang ilalantad ang sarili, pero kaagad niyang naramdaman ang marahas na paghawak ni Rexer sa braso niya. Hanggang sa makarating sila sa koridor sa ground floor, ay doon lang siya binitiwan ng asawa. Matalim niyang tinignan na lalaki na ngayon ay abala sa paglingon-lingon sa paligid. You are a Hidalgo. So be a Hidalgo. Hindi ka na isang De La Fuentes ngayon para lang lumusob sa giyera na walang dalang armas. I told you, this is not the right time to expose yourself na buhay ka pa. Naintindihan mo ba ako, Cupcake? Malambing na wika ni Rexer sa huling salita nito. Umirap siya at buong tapang na tinulak sa pader ang asawa. Anong akala mo sa akin, tanga? I just give her some hints para kung sakaling namukhaan niya ako kanina. It means she knows that I'm still alive. Buhay pa rin ang karma niya. Nabubuhay para sa kanya. Wika niya at mabilis na siniil ng halik sa pisngi ang asawa saka iniwan ito sa ere. Sa loob ng ilang taon ay natutunan na rin niya kung paano mahalin si Rexer at hindi niya pa kayang magtapat sa ngayon. Pakiramdam kasi niya may kailangan pa siyang gawin. Sino ba kasing unknown number na nagtatext sa akin? Mahinang wika niya habang naglalakad papunta sa opisina niya. Nagbago ng kulay ng buhok niya saka nagsuot na rin siya ng contact lens para hindi na rin siya mamukhaan ng kanyang kapatid at ibang mga taong nakilala sa kanya. Mrs. Hidalgo, bakit ngayon ka lang po? Kanina pa po naghihintay sa inyo si Miss Katniss de la Fuentes. Nainip sa kahintay sa inyo kaya umalis na lang siya pero may iniwan po siyang envelope sa table niyo. Wika ni Katana sa kanya.
Tumaas ang kilay niya na marinig yon. Hindi niya lubos maisip kung anong bagay ang ibinigay ni Katniss sa kanya. Baka bomba. Wika ng isang tinig ng kanyang isip habang binubuksan yon. Tumambad sa kanyang harapan ang isang contract kung saan naglalaman ng mga dokumento, nagpapatunay na siya ang magmamana ng mga properties ng kanilang mga magulang. Hindi niya rin lubos maisip na pati ang kumpanya ng kanilang ina na dapat ay para sa kanya ay ninakaw din ng kanyang magaling na kapatid. Napakuyom ang kamao niya sa galit. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin sa mga sandaling yon. Parang nabuhay ang galit sa puso niya at gustong-gusto niyang saktan ng kapatid niya. Katniss, pagbabayaran mo talaga to. Malakas sa sigaw niya at ilang saglit pa ay naramdaman niya ang pagyakap ni Rexer sa kanya. Let go of me! Hindi mo alam ang nararamdaman ko ngayon. Stop acting that you know me. That you know how to handle me. Kasi hindi mo alam kung gaano kasakit ang mawala ng magulang. Pinagtaksila ng ex-fiancé at inago ng babae na yun sa akin ang lahat sa akin. Sunod-sunod na sigaw niya at pilit na nagpupumiglas sa pagkakayakap ni Rexer. Ngunit masyadong malakas ang lalaki, kaya wala siya nagawa kundi umiyak sa balikat ito. Pakiramdam kasi niya ay tanging galit na lamang ang namumuhay sa puso niya. Aminado akong hindi ko alam ang nararamdaman mo ngayon. Pero sana hayaan mo naman ang sarili mo na umiyak at maging mahina kapag nandito ako, Katerina. Para saan pa ba't naging asawa kita? Mahinang wika ni Rexer habang hinahalikan ng noo, pisngi at ilong niya. Pakiramdam niya sa mga oras na yun ay tuluyang nalusaw ang galit niya. Alam na lalaki kung paano siya patahanin. Rexer, si Sean natalo sa sugal at may ibang babaeng dinala sa kondo. Napapalikwas siya at napaatras sa kabahagyang tinulak si Rexer nang biglang pumasok sa loob ng opisina niya si Samuel. Samuel, hindi ka ba marunong kumatok? Sugod ka na lang na sugod. Supladong wika ni Rexer saka tinapon ng tissue sa mukha ng kaibigan. Hindi naman kasi ako aware na nandito palang asawa mong dragon. Wika ni Samuel at nilabas ang dila nito na para bang inaasar siya. Yung kaibigan mo talaga parang nakatakas sa mental eh. Saan niya saka pinagpagan ng damit bago tumayo. Pagak na tumawa si Rexer. Kaya walang asawa yan eh. Never mind na nga, dun tayo sa nalaman ni Samuel. Tumingin siya sa kaibigan ng asawa na ngayon ay kumakain ng pasta. Anong ibig mo sabihin na may dinala si siya na ibang babae? Did you took some photos? We can use it as our evidence para patumbahin silang dalawa. Hitting two birds with one stone. Wika niya saka kinuha ang cellphone ni Sean saka nag-scroll sa gallery nito. Hitting two birds? What do you mean? Paikutin natin si Katniss at ilalagay siya sa mga kamay natin para siya mismong bumitaw kay Sean? Naguguluhan tanong ni Rexer pero umiling siya. May mas magandang plano siya na iisip para mapatumban dalawa at ang kanyang ama. Uunahin niya si Sean para pumayag sa gusto niyang kapatid na taksil. Before this conversation ends, kailan niyo pala ako bibigyan ng inaanak, Catherine and Rexer? Tatandang binata na ako tapos hindi niyo pa rin ako binibigyan ng inaanak. Pagrereklamo ni Samuel kaya hindi niya napigilang maibugang iniinom niyang wine na marinig yon. Ganoon din ang reaksyon ng asawa. Habang malakas at tumawa naman si Samuel, kinuha niya ang stapler sa table at mabilis na tinapon yun sa lalaki na agad naman na nailaga nito. Anong inaanak? Hihingi ka ng inaanak sa amin eh. Hindi mo nga kaya manlibre sa amin ni Catherine. Isa kang dakilang kuripot. Puno ng sarkasmo na sabi ni Rexer. I agree. Hindi mo nga ako kayang bilhan ng ice cream saka hindi ka tatandang binata kung si Katana na lang niligawan mo. Wika niya. Tinutukoy niya si Katana ay ang sekretarya niya ngayon na may lihim na gusto kay Samuel. Sa dragon na yun, no thanks, mahal ko pang buhay ko. Madramang wika nito saka nagpaalam na aalis ulit dahil may kailangang ayusin sa presinto at kailangan siya ng superintendent nila. Kahit kailan talaga loko-loko pa rin ang kaibigan mo. Hinaing niya saka lumapit sa lalaki para isandal ang ulo niya sa balikat ito. Kumandong siya sa lalaki at sa mga oras na yon ay nais niyang kalimutan ng lahat at ang tanging stress reliever niya lang ay ang presensya ni Rexer. Hindi ko nga alam kung bakit naging kaibigan ko pa yon. Wika naman ni Rexer saka masuyo siyang hinalikan sa labi. Maybe she was using him for revenge or slowly. Nahuhulog na rin ang loob niya sa lalaki, pero hindi niya pa rin maamin. Masaya niyang tinugon ang bawat halik na ibinibigay nito.
Pagkalipas sa ilang araw, ay hindi nila inaasahan ni Catherine na bibisitan dalawa sa kumpanya ni Rexer. Nalaman niyang ikakasal ng mga ito at binigyan pa siya nito ng wedding invitation. Hi Uncle Rex, pwede po ba kayo maging ninong sa kasal ni Katniss? By the way, hindi ko pa po siya na ipapakilala sa inyo ha. Nakangiting sambit ni Shen sa kanya. You don't need to. Kilalang kilala ko ng bawat himla ng pagkatao ng babaeng yan. Mahinang saad niya habang pinaglalaruan ng ballpen sa kamay niya. Hi po, I am Katniss de la Fuentes. I hope you can come to our wedding for. Saad ng babae at may malawak na ngiti sa mga labi nito. Sa unang tingin pa lang ay masasabi mong disente at sopistikada ang babae, kaya hindi mo aakalain na may taglay itong kasamaan sa katawan. Ngumiti rin pabalik si Rexer sa kinuhang card na ibinigay ni Shan. Don't worry, I'll be there. Can I bring my wife? Saad niya at kitang-kita niya ang pagkagulat sa mga mata nito. Uncle Rex, kailan ka po nagkasawa? Hindi po ako aware na may secret wife po pala kayo. Saad ni Shan na tila ba hindi pa rin makapaniwala sa nalaman nito. Well, it's a long story. Ani Rexer sa kanagkunwaring may tatawagan para lamang umalis ang dalawa. Nang masigurado niyang nakaalis ng dalawa, ay agad niyang tinago ang card at ibinalik ang atensyon sa pagbabasa ng mga dokumento. Lumipas ang ilang linggo at dumating na nga ang araw ng kasal ni Shan at Katniss. Ikakasal na si Shan at Katniss? Nagtatakang tanong ni Catherine sa asawa na ngayon ay hawak-hawak ang lavender na card. Tumango siya sa babae na ngayon ay seryosong nagme-makeup. Tangi ang pangalan lang niya ang imbitado doon kaya naisipan niyang yayain si Catherine dahil gusto niyang ipahiya ang pamangkin niya at ang kapatid nito na si Katniss. I'm not using you for revenge. I hope you know that. Tumalikod siya saka mabilis na lumabas ng bahay. Ilan saglit pa ay lumabas na rin si Catherine at mabilis silang sumakay sa kanyang Bugatti. Walang inikan sa pagitan nilang dalawa kaya malakas siyang tumikim. Hindi mo ba talaga ako papansinin? Tanong niya habang nakahawak ang kamay sa manibela at nakatuon ang atensyon sa daan. Hindi pa rin siya pinapansin ng babae hanggang sa makarating sila sa reception. Nauna itong bumaba at dumaan sa back door. Mukhang nakuha niya ang dahilan kung bakit hindi siya pinapansin nito. May ibang plano ang asawa na at susuportahan niya ito kung ano man yon. Na makababa siya ay kitang-kita niya ang mga taong naroon at halos mga investors at mga kasosyo niya sa trabaho. Nahuli niya rin ang tingin ng ama ni Shan na amazed na kauuwi lamang galing ibang bansa. Rexer, I'm glad you came. Wika ng ama ni Shan pero tanging pagtango lang ang naisagot niya sa matanda. Kapatid niya sa ama si Maze at higit siyang matanda ng ilang taon sa lalaki. Pero higit na yumabong ang kanyang kumpanya na itinaguyod niya mula sa wala hanggang sa makilalang sariling kumpanya niya. Napatitig siya muli sa kapatid at akmang lalapitan ito muli na saktong dumating naman si Catherine para akbayan ang kanang braso niya saka sila pumasok sa loob ng venue. Let's go. Gusto kong makita kung paano magsaya ang dalawang taksil na yun sa harapan ko. Saad ang asawa niya sa kanya kaya hinayaan niya ito na hawakan ng kamay niya papunta sa harap. Tumambad sa kanilang harapan si Shan at Katniss na ngayon ay nagsusubuan ng cake. Naramdaman niya ang panlalamig sa kamay ni Catherine. Mabuhay ang bagong kasal! Sigaw ni Maze na siyang dahilan para mas lalong manlamig ang kamay ni Catherine sa tabi niya. Ilang sandali pa, ay napansin niyang may kateks ang asawa. Ilang sandali pa, ay tumigil din ito sa pagtitipa at tumingin sa kanya na may malawak na ngiti. Tonight, we will witness how their love ended. Malalim na saad nito at itinuro ang malawak na screen sa likod ng dalawa. Ilang sandali pa ay biglang namatay ang ilaw sa buong paligid at tanging ilaw na nagmumula sa screen ang nagsisilbing ilaw sa mga oras na yon. Ilang sandali pa ay may narinig silang boses. What are you doing, Kat? Anong ginawa niyo sa Samuel at Katana na hindi ko alam? Tanong niya sa asawa dahil ibang pakiramdam niya sa mga oras na yon. So impatient, my love. Hintayin mo lang. Bulong nito pabalik. Ibinalik niyang atensyon sa malawak na screen at ilang sandali pa ay maririnig ang mahihinang halinghing ng boses ng isang babae at ng lalaki. Tumambad sa kanilang lahat ang mukha ni Shan at ang kasama nitong babae sa isang hotel room. No, Kat. I can explain everything to you. Trust me, hindi ako yan. Saad ni Shan sa asawa.
Napatingin si Rexer sa direksyon ni Katniss na ngayon ay nahulog ang hawak-hawak na buke at isang malakas na sampalang iginawa dito kay Shan. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo, Shan. Kulang pa ba ako sa buhay mo? Hindi ba sapat na ginawa ko sa'yo para gawin mo to sa akin? Now tell me, saan ba ako nagkulang? Saan ni Katniss saka pinagsasampal ang lalaki. Samot-saring reaksyon at bulungan ang maririnig sa paligid, lalo nang malakas sa sigaw ni Maze at binigyan ng malakas sa suntok sa mukhang anak. Hindi ka pa talaga nakontento sa asawa mo. Naghanap ka pa talaga ng iba. Sigaw nito at pinagsusuntok ang anak. I can explain to you, Katniss. Hindi totoong video na yan. Peke lamang yan. Sigaw ni Shan habang sinasalo ang mga suntok ng ama nito. Napalunok ng ilang beses si Rexer saka napatingin kay Catherine na ngayon ay umiinom ng red wine sa tabi niya. Bakas ang galit pero may bahid sa saya sa mga mata nito. Hindi pa tayo tapos, Shan at Katniss. This is just the beginning of my revenge. Luluhod at gagapang pa kayo hanggang sa kayo na mismo magmakaawa sa akin na patayin kayo. Mahinang saad nito saka umalis sa tabi niya. Catherine, wait! Sigaw niya saka hinabol ang asawa. Hindi pa rin kumikibong asawa niya hanggang sa makauwi silang dalawa. Pinagbigyan niya muna ito at binigyan ng panahon para mapag-isa. Nandito lang ako palagi para sa iyo, Catherine. Lahat gagawin ko para lang maging masaya ka. Aaminin kong unti-unti na ako nahuhulog sa iyo. Saad niya sa hangin at nagbabaka sakaling dalhin yon kay Catherine at marinig ang mahina niyang bulong. Nakaharap si Catherine sa malaking salamin sa loob ng banyo. Nakabalumbon ang kanyang buhok sa puting tuwalya dahil katatapos si lamang maligo. Pagkatapos na nangyari kanina ay kailangan niya ng malamig na tubig para mahimasmasan ang kanyang buong pagkatao. Catherine de la Fuentes Hidalgo. Sambit niya habang sinusuklay ang basang buhok. Mrs. Catherine Hidalgo. Napalitan na ang kanyang pangalan na buong buhay niyang dinala. Ganoon lang pala kadali, no? Napakadaling palitan ng pangalan pero ang paninindigan, para sa kanya iyon ang pinakamahirap na gawin. She married him for revenge. Ginamit niya lang ang lalaki pero hindi niya maintindihan kung bakit sa tuwing magkasama sila ng lalaki ay hindi niya maiwasan na sumaya. Bakit pakiramdam niya ay unti-unti na siyang nahuhulog sa bisig ng asawa niya? Nababaliw ka na, Kara. You're not in love on him. Tiyuhin siya na lalaki ng loko sa'yo. Sambit niya at mabilis na umalis ng banyo. Tumambad sa kanyang harapan ng asawang payapang natutulog sa kanilang malaking kama. You will not sleep on the bed, Rexer. Nagising ang asawa niya at tumingin ito sa kanya at mukhang antok na antok dahil nakapikit na mga mata nito. Kung ako sa'yo, sasaig ka nalang matulog, misis. Malikot ako matulog, baka ako mapano ka pa. E di kasalanan ko pa. Baka matadyakan lang kita dahil sa kasarapan ko sa tulog. Hindi niya maiwasang mainis dahil sa loob ng 2 taon nila bilang mag-asawa. Ngayon lang nagpumilit ang lalaki na matulog sa kama na katabi niya. Kung ano man ang dahilan, ay hindi niya rin alam. Tumabi siya sa lalaki at bahagya niya pang naamoy ang pabango nito na nuot sa kanyang ilong. I know what you're doing, mister. Binabalaan na kita na hindi ka makakaisa sa akin ngayong gabi. Sa kama ako matutulog at sasahig ka. And that is final. Tinalikuran na rin niya ang lalaki. Sorry ka na lang pero hindi mo ako mapapatulog sa sahig. Bahala ka. Naramdaman ni Catherine na gumalaw ang kama. Ilan sandali pa, nagulantang na siya nang maramdaman ang pagdikit ng katawan nito sa likod niya. Napabalikwat siya ng bangon. Nakatalikod pa rin sa kanya ang lalaki. Ang likod nito ang dumikit sa kanya. Nilingon siya nito. Oops, naistorbo ko bang pagtulog mo, misis? Nakatulog na kasi ako. Tukmul ka talaga kahit kailan. Ikaw nang pinakakumag na kilala ko sa sanlibutan. Ang tukmul na may pagkakumag. Talagang sinusubukan ng kanyang pasensya. Bumalik si Catherine sa kama at nakipag-agawan sa mas malaking espasyo sa kama. Umurong siya ng umurong at balak niya sanang ihulog na lang si Rexer sa kama. Ngunit hindi niya inaasahan na gaganti rin ng lalaki sa kanya. At dahil mas malakas ito sa kanya, nagawa siya nitong itulak hanggang sa gilid ng parte niya sa kama. Mahuhulog na siya. Sinipa niyang asawa sa lalaki upang hindi siya nito makita, pero mukhang mali ang kanyang ginawa dahil kinagat siya sa paa at mabilis siyang tinulak hanggang sa tuluyan siya nahulog sa kama.
Aray, Rexer! Kanina ka pa talaga Nagpagulong-gulong siya sa carpeted floor para maibsan ang naramdaman sakit sa pagkakabagsak sa sahig. Nang makabalik siya sa kama, ay guwapong mukha ni Rexer ang bumungad sa kanya. At mukha nag-e-enjoy pa ang pumag sa nangyayari. You want more ba, Mrs. Go? Nakangisi nitong tanong. Ewan ko sa'yo, Rex! Good night then, Mrs. Saan nito saka bumalik sa pagkakatulog. Napabuntong hininga siya at walang nagawa kundi ang humiga sa sahig. Nakatulala lang siya nakatingin sa kisame. Iniisip niya sa mga oras na yun kung ano ang susunod na hakbang ang kanyang gagawin. Pumikit siya at hindi na pinansin ng asawa. Pero bago pa man siya tuluyan lunurin ng kaantukan, ay naramdaman niya ang pag-angat niya sa ere. Saglit niya ring naamoy ang pabango nito. Masaya ako na masaya, Kakat. Lahat gagawin ko para lang hindi mawala mga ngiti sa labi mo. Bulong ng asawa niya sa kanyang kaliwang tainga na siyang dahilan para maramdaman niya ang ilang daang boltahe ng kuryente na bumalot sa kanyang sistema. Umaga na yon kaya may kapilyuhan siya na isip para mas lalo nilang masira ang relasyon ni Sean at Katniss. Han, may pupuntahan tayo. Pero bago yon, I'm going to make you mine. Seryosong saad niya at pilit na itinatago ang kapilyuhan sa likod ng mga ngiti niya. Natigil sa pagbabasa ng mga dokumento si Catherine ang marinig ang sinabi ng asawa, lalo na nung sinabi nito ni I'm going to make you mine. Napailing na lamang siya ng kanyang ulo. Oo na, siya nga pala. Nasaan si Samuel at Katana? Ilang araw ko na hindi napapansin ang dalawang yun. Tanong ni Catherine sa kanya pero hindi na niya yun pinansin pa. Huwag na silang hanapin pa, basta sumama ka sa akin. Papaliwanag ko sa yung dapat mong gawin kapag dumating na tayo doon. Saad niya sa asawa saka hinatak ito palabas ng mansyon. Ilan saglit pa ay dinala niya ito sa mainit at mausok na lugar na punong-puno ng mga tao na nagtatrabaho. Di ba sabi ko sa'yo, I'm going to make you mine. Ito na yun. Mine, as in mining. Ang illegal na minahan na pagmamayari ni Shana. Saad ni Rexer sa asawa habang sinusuotan niya ito ng hard cap. Kahit kailan talaga, apakabaliw mo talaga, Rex. Kinilig pa naman ako sa sinabi mo na yun tapos sa minahan mo pala ako dadalhin. May pa-hard cap ka pa talagang nalalaman Puno ng panguuyam na saad ni Catherine sa kanya pero tumawa lang siya sa sinabi nito. Itong minahan kung saan sinasabi ko sa iyo nakasabwat si Sean at ang ama nito sa illegal smuggling. They are trading and exporting some minerals without proper license and permit. Seryosong saad niya habang tinatahak ang daan papunta sa mga tent ng mga manggagawa. Hindi mo naman sinabi sa akin na dito pala tayo pupunta. E di sana hindi ako nag-heels. Pagrereklamo ni Catherine habang maingat na naglalakad sa mga batuhan. It's a good thing na suot mo yan. Gamitin mo yan at kunwari ka natipalok para masalukan ni Sean. Naintindihan mo ba? Seduce him, Kat, para mahulog siya sa mga patibong natin. Bulong niya sa asawa. Naguguluhan man ay sinunod nito ang utos niya. Hindi na niya sinundan pa si Catherine at napaiwan siya sa pwestong iyon. Saka nagsuot ang sunglasses para hindi siya mamukhaan ng pamangkin. Ilang pulgada lamang ang layo ng mga ito sa kanya at kitang-kita niya ang maarteng pagkatumba ng asawa na agad na sinalo ni Sean. Kahit sa pwestong yon ay narinig niya ang malakas sa sigaw ni Catherine at kitang-kit niya rin ang hindi maipaliwanag na mukha ni Sean. Tila ba nakakita ito ng multo na nakaraan. Catherine? Rinig niyang banggit ni Sean sa pangalan ng babae. At hindi niya alam kung bakit umigting ang panga niya sa mga oras na yon. Napahawak siya na mahigpit sa hawak niyang blueprint lalo na makita niyang ngumiti na malawak ang asawa at hinawakan ni siya ng baywang nito. Sa mga oras na yon ay hindi niya alam kung bakit kumukulo ang dugo niya at nais niyang ibaon sa lupa ang pamangkin. Isa kang dakilang backburner, alipin ang pag-ibig, Rexer. Wika niya sa sarili at marahas sa tinapon ng blueprint sa lamesa, saka walang sabing umalis at bumalik sa kanyang sasakyan. Ilang beses niyang pinaghampas ang manibela ng sasakyan at ilang sandali pang hinintay niya at nang makabalik ang asawa niya ay tahimik lamang siya. Hanggang sa sinabi nito na makikipagkita raw ito kay Sean mamayang gabi sa isang hotel at doon niya aakitin ang dating ex-fiancé. You can do whatever you want. Malamig na wika niya habang nakatingin sa bintana ng sasakyan dahil hindi niya pa rin maintindihan ang nararamdaman niya sa mga sandaling yon.
Sumapit ang gabi at tahimik na nagmamaneho si Catherine papunta sa hotel na kanilang napag-usapan ni Sean. Nang makarating na siya ay hindi pa rin siya mapakali, lalo na nang maramdaman niyang may sumusunod sa kanya. "Sean!" Sigaw niya na makita nakaupo sa couch ng lobby ang lalaki ay natigil siya nang biglang may kumarga sa kanya na parang isang sakong bigas. "Who are you? Put me down!" Sigaw niya pero hindi nakinig ang lalaki. Hanggang sa makarating sa parking lot ay doon na siya ibinaba ng lalaki. "I can't do this anymore, Kat. Let's stop pretending. Hindi ko alam kung bakit ako nagagalit ang makita kitang kasama mo si Sean." Saad ni Rexer saka masuyang tumingin sa kanya. Napakuro sa mga kamay niya sa dibdib saka naguguluhang tinanong ang lalaki. "Can you explain to me, Hidalgo? Bakit ka ba nagagalita? Di ba nasa plano naman natin na akitin ko muli si Sean upang mas lalong masira sila ni Katniss? Kaya bakit mo ko sinundan sa hotel? Munti ka na tayong mahuli." Sigaw ni Catherine habang maras at tinapik sa balikat ang asawa. Nakakuyom ang mga kamao ni Rexer at kitang-kita sa mga mata nito ang galit na nararamdaman sa mga oras na yun. Hindi niya rin alam kung bakit hindi siya makahinga na makita niyang nakaakbay ang pamangkin niya sa babae. "Paano ko sabihin ko sa'yo na nagsiselos ako sa inyo ni Sean? I can't pretend anymore na asawa mo lang ako sa papel, Kat. Unang kita ko pa lang sa'yo sa bar. Nakuha mo na agad ang atensyon ko eh. Ako nang dakilang kumag sa lahat. Ginawa kitang secret wife ko pero sa totoo lang, gustong-gusto ko nang ipagsigawan sa buong mundo na ako yung asawa mo." Saad ni Rexer saka hinawakan ng baba ni Catherine upang iangat yun ng bahagya. "Mahal kita, Kat. I will burn the whole world just to prove my love for you. Hindi ko bibitawan ng kamay mo, ipaparamdam ko sa'yo kung paano mahalin ng tama. You were the color that gives meaning in my life full of darkness." Sunod-sunod na saad pa ni Rexer sa kamarahan na pinataka na mumunting paghalik ang kanyang ulo, noo, ilong, pisngi at naramdaman niya ang mga malambot itong labi sa labi niya. "The first time that I saw you sa bar, I was smitten. As the day passes by, unti-unti ako nahuhulog sa'yo hanggang dumating ang gabi na yun. I grabbed the chance and hoping that maybe one day, you will love me the way I love you." Mahabang litanya ni Rexer at bahagyang pinisil ang kanyang pisngi. Mahigpit niyang niyakap ang asawa at nang matandaan ni Rexer na isang maliit na kapilya lamang sila ikinasaldagi dahil ginampanan talaga nila ang pagiging secret wife, ay dali-daling kumuhang pumitas ng bulaklak sa tabi ng hardin ng hotel ang lalaki, saka ginawa yon na parang singsing. "I'm sorry, hindi kasi ako prepared. Bala ko lang sanang mag-confess sa'yo ng tunay ko na nararamdaman. I don't want you to be my secret wife anymore. Tutulungan kitang magiganti sa kanila pero bago yun, I want to make you mine." Saad ng lalaki, saka dahan-dahan itong sinuot ang singsing na bulaklak sa ring finger niya. "Let's get married. But this time, a garden wedding. Hindi na judge, kung hindi isa ng pare. Isang engranding kasalan na magaganap sa susunod na linggo." Napakurap ang babae dahil sa kanyang narinig. Sa susunod na linggo, masyadong nagmamadali ang kanyang asawa. "Well, hindi na ako bumabata. Baka mamaya hindi pa tayo makabuo." Ngumiti ang lalaki sa kakumindad. Pahapyaw niyang hinampas ang braso ng lalaki dahil sa kapilyuhan. "Kahit saan pa tayo magpakasal, basta ikaw pa rin ang groom ko." Isang mainit na halik ang kanilang pinagsaluhan. At ng araw na yon, halos mawalan siya ng bait sa sobrang saya ng kanyang nararamdaman. "So, ano ako rito? Audience yun ng dalawa? Wala ba kayong dalawa na batiin ako?" Pagsingit sa usapan ni Samuel na noon lamang nila napansin na nasa likuran nila. "Talagang nag-text ka pa sa akin, Rex, na emergency. Ito bang emergency na tinatawag niyo Nasaan ang hustisya?" Dagdag na saad pa nito at napakamot na lamang sa kanyang ulo. "Si Katana ang magiging emergency mo. At salamat dumating ka pa at na-witness mo ang aming matamis sa pag-ibigan." Natatawang wika ni Rexer sa kaibigan, saka nito niyakap na mahigpit. Umirap na lang sa kalandian nilang dalawa si Samuel at agad na tinipa ang numero ng cellphone ni Katana. Dumating ang araw ng kasal nilang dalawa at nang matapos ang seremonya, ay agad na silang nagtungo sa resepsyon na nasa tabing dagat. Kahit na sabihin pa na mayaman at bilyonaryo si Rexer, mas pinili nilang dalawa na isang simpleng kasal sa harap ng kanilang mansyon, kaharap ay dagat.
Hindi na rin siya secret wife, lalo na't nagulat ang lahat ng mga board of directors na siya pala ang unika ihanga ng mga De La Fuentes. Nalaman na lang niyang malapit ng mabankrupt ang kumpanya ni Katniss at ang kumpanyang ninakaw nito sa kanya. Gagawin niyan lahat pagkatapos ng kasal nila ni Rexter para makuha yun. Ngumiti siya ng malawak na makita kung gaano kasaya mga taong naroon. Ilan daang tao ang saksi sa pagmamahalan nilang dalawa. Mabuhay ang bagong kasal! Malakas sa sigaw ni Samuel saka kinuha ang baso ni Katana na ngayon ay tumutungga ng alak. Baka kayo na susunod Kantsaw ni Rexter sa kaibigan. Nako, Sir Rexter at Ma'am Catherine, kung siya lang naman pong magiging asawa ko, no thanks, sapat na sa akin ang mga asawa kong Koreano. Hindi natuloy ni Katana ang kanyang sasabihin dahil isang malakas sa pagsabog sa venue ang kanilang narinig. What happened, misis ko? Tanong ni Rexter na ngayon ay nakayakap na mahigpit kay Catherine. Ano ka ba? Daig mo pang babae sa takot dyan. Inis na wika ni Catherine at tumayo upang tignan kung saan yun nanggaling. Nang unti-unting nawawala ang usok ay tumambad sa kanilang harapan ang dalawang taksil na may bitbit na mga baril na nakatutok sa kanilang dalawa. Di ba sabi ko sa'yo, hindi pa tayo tapos? I am here now, my dear sister, Catherine de la Fuentes. Hindi ko alam na buhay ka pa pala, no? Kung hindi ko lang nakitang kasalang TV ni Sean, ay hindi ko malalaman na ikaw pala ang secret wife niya. Akalain mo nga naman, ang taas talaga ng pangarap mo, no? May diing saad ni Katniss sa kanya at ilang saglit pa ay sunod-sunod na tunog ng baril ang kanilang narinig. Wala siyang nakasanloob at nakasuot siya ng wedding dress, kaya hindi niya kayang makipaglaban sa mga oras na yon. Lalo na't biglang sinuntok ng kakambal niya ang tiyan niya. Hindi na rin makalapit si Rexter sa kanya dahil sa ilang maskuladong tauhan ni Katniss at Rexter na nakapalibot dito, habang hindi naman niya mahanap si Samuel at Katana. Just save yourself, wife! Kaya kong sarili ko! Saad ni Rexter habang sunod-sunod na binigyan ng high kick ang mga tauhan ni Katniss. Mukha napansin ng kapatid niya ang pamimilipit niya sa tiyan kaya napangisi ito. Baka buntis ka rin kay Rexter, Mas okay na yan na makunan ka sa pangalawang beses. Saad ito sa kanya at akmang sasabunutan ng kapatid. Nagtamo naman ng ilang pasasamukha si Katniss dahil sa sunod-sunod na pagkamot sa mukha ang ginawa niya. Kinaladkad siya ni Katniss at ilang sandali pa ay nakita niya rin si Sean at marahas siyang isinakay ng dalawa sa kotse. No, Katniss! Ibalik mo si Catherine sa akin! Sigaw ni Rexter habang nakikipaglaban pa rin sa mga tauhan ni Katniss. Total, wala naman akong makukuhang pera mula sa atin. Bakit hindi na lang sa'yo, aking kapatid? Mayaman naman ang asawa mo. At saka kung hindi ako masaya, dapat hindi ka rin masaya. Saad nito at tumawad ang malakas saka ginawaran pa ng halik ang asawa bago lumipat sa kanilang likuran si Sean. Hindi na niya alam kung saan siya dadalhin kaya buong lakas niyang siniko ang mukha ng kapatid saka inagaw ang manibela sa kapatid. Stop, Catherine! Mababangga tayo! Sean, do something! Patahimikin mo na ang babaeng yan! Sigaw ni Katniss at ilang saglit pa ay tuluyan nang nawala ng kakayahan ng babae sa manibela. No! Sama-sama tayong mamamatay! Saan niya? Saka sinapak ng ilang beses sa mukha ni Katniss hanggang sa dumugo ang ilong nito. Napansin ni Catherine na mukhang mahuhulog sila sa bangi at akma pa siyang sasakalin ni Sean na agad niyang siniko ang mukha nito na papalapit sa kanya at mabilis na binuksan ang pinto ng sasakyan at mabilis na lumundag palabas doon. Dahil sa wedding gown na suot niya, ay nagpagulong-gulong siya sa kalsada. Kitang-kita niya kung paano dahan-dahan na nahulog ang kotse. Tumakbo siya papunta roon at kitang-kita niya kung paano yan bumulusok sa apoy. Napaupo na lamang siya sa sobrang pagod at sa sakit na nararamdaman sa mga oras na yon. Isang kasalan na nauwi sa matinding pagsabog ang naganap ng araw na yon. Nakumpirmang patay na nga ang dalawang taksil at agad naman nilang naisugod si Katana at Samuel na may malubhang sugat dahil sa pagsabog. You finally have your revenge, my wife. Mahal na mahal kita. Saad ni Rexter sa kanya, saka siya pinataka ng marahan na halik sa noo sa labas ng ER ng ospital. Lumipas ang 4 na taon ay tahimik na nasa veranda silang mag-asawa kasama si Katana at Samuel na ngayon ay nagsusubuan ng ice cream sa harapan ng mag-asawa. Nagkaroon na ako ng kambal, wala pa rin kayong label na dalawa?
Hindi makapaniwalang tanong ni Catherine habang masayang hinahaplos ang buhok ng asawa. Ay, hindi naman kami mga delata na kailangan pa ng label. As long as we're happy, okay na kami. Di ba, love? Natatawang wika ni Samuel kay Katana at pinisil pampismi ng babae. Ewan ko sa'yo. At bumalot ang malakas na tawanan sa buong paligid. Pagmamayari niya na ulit ang kumpanya ng mga magulang niya at may atensyon pa rin siyang naibibigay sa mga anak niya at kay Rexer. Tahimik na rin ang buhay niya. Alam niyang hindi sapat ang kamatayan ni Sean at Katniss, pero alam niyang may reason kung bakit nangyari ang lahat ng iyon. Wala na siyang ibang mahihiling pa kundi ang isang tahimik na buhay kasamang kanyang asawa at dalawang kambal na sina Dusk at Dawn. "Mommy, Dusk bite my arms!" Sumbong ni Dawn ang babaeng anak nila. Umirap naman si Dusk at pasimpleng hinawi ang buhok nito. Supladong bata si Dusk, pero kapag kasamang kanyang Daddy Rexer ay nagiging isang masiyahing bata siya. Agad na tumakbo silang dalawa ni Rexer sa kambal at agad niyang kinarga si Dawn habang kinarga naman ni Rexer si Dusk at masaya nilang pinagbasdan ang papalubog na araw. I love you, Mrs. ko. Thank you for coming into my life. Wala na akong ibang nanaisin pa kundi ang makapiling ka habang buhay. Kinuha niyang panyo na may initials ni Rexer na nasa kanya dati pa at ibinigay yon sa asawa. Mahal na mahal kita, Rex. Ikaw lang mamahalin ko. At ang panyong ito ang saksi kung paano tayo nabihag sa pagmamahal ng isa't isa. Saad niya sa kahinalikan ng asawa sa pisngi. She was the billionaire's secret wife, pero ngayon ay hindi na. With her exquisite figure, she screams heaven and peace, at wala nang hahanapin pang iba. She stood up and kissed Rexer with love. Agad siyang umiwi na mahulog ang kanyang singsing dahil sa kakulitan ni Dawn. Agad niyang ibinaba si Dawn, ganoon din ang ginawa ni Rexer. Ang kambal ay agad na tumakbo papunta kina Katana at Samuel para maglaro. I love you too, Rexer Emmanuel Hidalgo. I lost a boy, but I found a man. Gumiti ang lalaki sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. And in the name of love and revenge, she found her lips in the neck of Rexer, her billionaire husband, her safe haven, amidst the chaos. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!